Pati bata inuhusgahan mo. Husgahan mo mga hindi nakakilala sa Diyos tulad ng mga Chinese, North Korean, mga Amerikanong di nakakilala sa Diyos, mga Budismo, Hinduismo, mga Udyo, na kahit mga bata, binobomba sa Gaza. Realidad yan sa panahon natin, pero sana wag natin silang husgahan sa estado ng pamumuhay nila dahil wala tayong alam sa nangyayari sa buhay nila. Mas maganda kung mag-iisip tayo kung paano makakatulong, hindi yung husga tayo ng husga. Ito yung iba sa mga comment sa video natin kahapon patungkol dun sa bata na ang sinasabi niya sa kanyang teacher na yung kanyang ama ay lasenggo, adik, at halimaw. Meron pa rin talagang mga taong ganitong klase mag-isip na pag ikaw ay nagsasabi ng katotohanan, piling husga ka ng husga. Pero alam nyo ba, ang katotohanan ay yan ang magpapalaya sa atin. Kung tayo ay patuloy na magtatago sa kasamaan ng mundong ito at ayaw natin humarap sa katotohanan, hindi talaga tayo magiging malaya dyan. Pero ang tunay na magpapalaya sa atin ay ang Panginoong Hesukristo lamang. Yes, totoo naman, God is love, pero tatandaan nyo rin, God is just and holy. At ang Diyos ay hindi yan kumukonsinte sa ating mga kasalanan. Kaya lahat ng ating ginagawa sa buhay ay merong consequences yan, whether it be good or bad. Maraming tao talagang ayaw sa katotohanan. Kaya tignan nyo ang resulta. Maraming bata ngayon ang naliligaw ng landas dahil hindi nila nauunawa ng katotohanan. At mas namumulat sila sa makamundong bagay kesa sa makadiyos na bagay. Ayaw nyo bang maituwid ang mga kamalian sa katotohanan ng salita ng Diyos? Magkaiba ang paghatol sa gustong ituwid ang mga kamalian. Tingnan nyo ang sitwasyon. Karamihan sa mga bata ngayon ay nagpe-Facebook. Paano kung mapanood nila yan? Tapos isipin nila okay lang pala yung ganyan. Kasi bakit? Ginawa na lang katatawanan ang video na yan. Hindi na nila nakita yung kapahamakan na pwedeng magdala sa kanila na ito. At yan ay awareness sa mga magulang na dapat tutukan ng mga anak at gabayan ang mga anak sa tamang direksyon, hindi sa distraction. Kaya kung ang tingin nyo sa sinabi ko ay panghuhusga, wala naman akong magagawa sa pag-iisip nyo. Siguro nga pagdating dun sa paghatol, ito ang iniisip nung nag-comment. Judge not, that ye be not judged. Oo, at yan ay totoo talaga. Huwag kang humusga para hindi ka rin naman husgahan. Huwag kang humatol para hindi ka rin hatulan. Halimbawa, sinabi mo dun sa kausap mo, ikaw kahit kailan ganyan ka na lang, mahirap ka na lang palagi. Yan ang hindi magandang paghatol. Bakit? Alam mo na ba ang hinaharap? Para sabihin mo sa kanyang hindi na siya aasenso kahit kailan? Para bang sinabi mo na sa kanya ang mangyayari sa kanya sa hinaharap kahit hindi mo naman talaga alam kung ano nag-aantay sa kanya? At marami pang example dyan, kaya sinasabi dyan na huwag tayong humatol para hindi rin tayo hatulan. Pero ito ang sasabihin ko sa'yo. Open thy mouth, judge righteously, and plead the cause of the poor and needy. Merong tamang paghatol. At ang gagamitin mo dyan ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Hindi ang sarili mong karunungan, kundi ang nanggagaling sa kanyang salita. At yan ay walang iba kundi ang Biblia. Kung ang isang bagay ay hindi na talaga nagiging maganda ang resulta, at ikaw ay may alam naman, tingin mo ba wala ka talagang gagawin? Magbubulag-bulagan ka na lang ba? Magbibingi-bingihan ka na lang? Kahit na, alam mo naman talaga ang katotohanan. Kung ikaw ay totoong may pagmamahal sa kapwa, at alam mo naman ang katotohanan ng salita ng Diyos, dalawa lang naman pagpipilian mo dyan. Kung ikaw ay magsasalita ng katotohanan o hahayaan mo na sila ay mapahamak. Kaya't kung mahal nyo talaga ang inyong kapwa, sabihin nyo ang katotohanan kahit alam naman natin ang katotohanan ay masakit. Pero yan din naman ang magpapalaya sa atin. Kaya sa lahat ng mahal mo sa buhay ay sabihin mo na ang katotohanan. Maraming salamat po and God bless you all.